na ang buhay may choices. Alam niyo mga kapatid, that's the good thing eh. Hindi sumusuko ang Lord sa buhay natin kahit matigas ulo natin. Hello? Marami sa atin dito, layo pa rin ng layo eh. Ganon po kumilos ang Lord sa buhay natin. At tigas ng ulo natin, pero patuloy niya tayo hinahatak. Kaya nga sabi ng Lord, dito ka dapat. Kaya bilang tayo naman na nakakaranas ng kabutihan ng Lord, dapat lagi natin pilihan ng Lord. Kasi ang right path or right way is yun na kay Jesus lamang. Kaya nga ang sabi niya, He is the way, the truth, and the life. Pwede bang palakpakan natin ang Lord sa matinding worship po natin mga kapatid? Sobrang sayang magpuri kay Lord. Amen po ba? Grabe. Alam nyo, nakita ko na napakasarap magpuri kay Lord kahit umuulan. Lalong masarap magpuri. Amen? Ganun talaga ang buhay mga kapatid. Kahit may humahad lang, dapat hindi tayong humihinto na umawit at magpuri at palakpakan ng ating Panginoon. Amen? Wow, grabe. Energy. Amen? Sabihin mo nga muna sa katabi mo, God bless you. Yan, grabe. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako sa araw na ito, may sasabihin sa inyo ang Lord. Okay ba yon? Masaya ba kayo na may sasabihin sa inyo ang Lord? Ayan, mukhang maguguluhan ata ang cameraman sa atin this time. So, I am very excited at sa Shibuya akong tumayo dito sa ating Tokyo. At napakaganda ng ating pag-uusapan po ngayon araw. Pwede bang mga kapatid, isa pa pasalamatan muli natin ng Lord. Amen? Sige, palakpakan natin. Yes, thank you Lord, thank you Lord. Wow, grabe. Sobrang napakabuti ng Lord at tunay na tapat siya, no? Pwede bang bago ako mag-start, mag-pray po muna tayo? Yes, Father God, marami pong salamat na Lord sa gumpisa pa lang ng aming pagpuri, Lord, bumaba ka na at naranasan ka na namin, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mabuting loob mo sa amin, Panginoon, dahil napakatapat mo sa amin, Lord. Napakasarap magpuri talaga sa inyo, Panginoon. Dahil sa palagi mong ginagawa sa aming mga buhay. And Lord, sa kung ano man ang mapag-uusapan namin ngayon, Lord, kung ano man ang word mo ngayon, Lord, naway lahat kami, Panginoon, ay talagang makaranas, Panginoon, ng pagbabago, makaranas ng breakthrough, Panginoon, sa aming spiritual life, Panginoon, as we are hearing your word sa araw na ito, Panginoon. Kaya, Lord, kayo po ang aming inangat, gamitin mo lamang akong instrumento, Panginoon. And Lord, itong word mo ay mayroon magbabago ngayon dito, Panginoon, sa church na ito, Lord, dahil makakarinig ng matinding salita mo ngayon sa araw na ito. In Jesus' name I pray, amen and amen. So, nung nagpapray po ako ngayon kay Lord, mga kapatid, gusto ko mag-share po sa inyo. Nung nagpapray ako kay Lord, Lord, ano ba ang dapat namin mapag-usapan? Ayan. At isa sa nireveal sa akin ng Lord, ito pong bagay na ito. At papamagatan ko po itong one choice, two paths. Okay? Pag paths is yung daanan. Alam niyo mga kapatid, sa mundo na ito, laging may pagpipilian. Dalawa lamang ang pagpipilian. Alam niyo po ba yon? Sa mundo na ito, dalawa lang pagpipilian. Either mabuti or hindi mabuti. Okay? Dalawa lang ang lagi pinagpipilian ng mundo. At dito nakita ko mga kapatid na very biblical itong pag-uusapan natin kasi ang Lord, no, talagang lagi nang pinapaintindi sa atin na ang buhay may choices. Alam niyo po ba yon? Ang buhay ay punong-puno ng choices. Sabihin mga choices. Amen. Nung pumunta ka dito, it is your choice na pumunta. Tama ba ako? Meron din dito wala. Siguro choice din nilang hindi pumunta. Ayan, sa mga nasa online, choice nyo pong manood din dyan. Amen. Ngayon, lagi may choices. Maliligo ka bago ka pumunta dito. Choices ulit siya. Magtututbrush ka ba or hindi? Choices pa rin siya. Tama po ba ako? Ngayon, ang buhay ay punong-puno ng choices. Nakita ko dito sa Bible, mga kapatid, na meron lang din dalawang choices. Ano ba, curious ba kayo sa dalawang choices na ito? Wow. Ang choices na ito, mga kapatid, dalawa lang din. Good or bad, and heaven or hell.
Dalawa lang din po, laging may daanan po mga kapatid. No, ngayon, marami pong mga tao na ganito po ang nangyari. No? Dahil hindi nila naunawaan itong dalawang path na ito, or dalawang daanan na ito, dahil doon sa hindi po nila naiintindihan, nagkukos po sa kanila yon ng confusion, okay? Nagkukos sa kanila ng struggle kung bakit hindi sila makausad sa kanilang buhay dahil po dito. Kaya po, I believe na ito pong topic na to ay talagang ibibigay sa atin ng Lord dahil ayaw ng Lord na lahat po tayo ay ma-confuse. And isa po sa kabutihan ng Lord sa buhay natin mga kapatid, ang Lord, binigyan niya tayo ng free will. Sino nakakalam sa inyo ng free will? Yung papabayaan ka ng Lord na mag-decide. Amen? Kung pipiliin mo siya, okay lang kay Lord. Kung hindi mo rin siya pipiliin, hindi ka rin napipilitin. Sabi mo sa katabi mo, walang pilitan. No, kasi ayaw ng Lord na para tayong robot. Gusto ng Lord, pag nagpupuri ka talaga. Amen? Kanina nagpupuri talaga tayo. Ako ramdam ko sa worship natin kanina, grabe. Kitang-kita ko rin yung mga taong gustong-gusto magpuri kay Lord. So, choice din nila magpuri kay Lord. Meron din mga tao na nandito pero hindi nila choice magpuri. May ganun pa kaya? Tingnan mo katabi mo, hindi yan yon. So si Lord, ayaw ni Lord na robot ka. Hindi tayo AI. No? Ginawa tayo ng Lord. Binigyan niya tayo ng free will na pagkakataon na mag-decide kung ano po ang pipiliin natin. At mga kapatid, alam niyo po ba, sa mundo na ito, lahat ito temporary lang. Lahat na nakikita mo ngayon ay temporary. Yung katawan mo ngayon, temporary yan. Amen? Yung magandang balat mo ngayon, mamaya-maya, hindi na maganda yan. So, ibig sabihin, everything is temporary lamang po. Pero kay Lord, may eternal. Alam niyo po ba ang Lord? Sino po nakakaalam na John 3:16? Alam niyo po ba na may two paths din doon? Amen? Paano nasabi? Kasi sabi ng Lord, di ba? If you believe in Him, you shall not perish but have eternal life. Ano yung two choices? Kung naniwala ka, meron kang eternal life. Kung hindi ka maniwala, magpe-perish ka. So mga kapatid, napaka-clear po ng Bible na meron kang dapat pipiliin. Yan. Ano kaya yung dapat natin piliin? Mga kapatid, dito sa verse natin na ito, makikita natin yung dalawang pagpipilian na ito. So, pupunta na tayo sa ating verse. Ano nga ba yung verse po natin? Ang verse natin ay makikita sa Matthew 7:13-14. Ang sabi dito, enter through the narrow gate. Okay, yan o. Sabi dito, so this is the first part. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. So meron isang malaking gate, malaki ang daanan, pero yun daw yung naglilid sa destruction or kapahamakan. Ay yung unang daanan. Okay, clear ba yun sa atin? And the second one, yung pangalawang daanan, but small is the gate and narrow the road that leads to life. And only a few find it. Yung isa naman na lugar, yung isang daanan, maliit, masikip. Okay? Pero, ito yung nagpupunta sa tunay na buhay. Pero konti lang ang nakakakita nun. Dito po mga kapatid, I realize, oo nga, maraming mga tao na pinili itong wide na ito. Yung mga taong nasa wide mga kapatid, ito yung mga tao po, no, na hindi nila naiintindihan itong may choices pala. Yan. Ngayon tayo, I believe, karamihan sa atin dito ay naniwala na kay Lord. Tama po ba yon? So dito, talagang i-clear lang po sa atin ng Lord kung ano yung dapat mong piliin. Sabi mo sa katabi mo, may pipiliin ka. Dito sa verse na ito, mga kapatid, dito tayo nakakita na may dalawang gate. The wide and the small. Meron din pong dalawang way. Amen? May dalawang daan. Yung broad at saka yung narrow. Meron din pong dalawang grupo.
Dito, marami daw pong umi-enter dito pero napupunta sa distraction. And dito naman, napupunta sa buhay. Amen? May dalawang grupo din. May dalawang klase ng tao. At meron din pong dalawang destinasyon lamang po. Alam nyo sa Japan, sobrang kalat na sa balita ngayon, yung heat stroke. Yung netsusho. Ayan, di ba? Diba, Nihongo, kakuy. So, kasi ang work ko po ngayon is gomiyasang or magbabasura dito sa Japan. And ang mga Japanese ay madalas po nilang pag-uusapan, lalo na ngayon, yung panahon nila ngayon. Sobrang init po sa Japan. Sa mga nanonood sa live, grabe po ang init dito sa Japan ngayon. For these past 2 days, nagkaroon na po ng 450 persons, mga kapatid, na na-ospital sa loob lamang ng 2 araw. Ganon karaming tao. And karamihan na nabibiktima, hindi lang matatanda. Kahit yung mga bata na katulad namin ni Amara. Nadamay pa si Amara, no? And hindi lang po yung mga kapatid, hindi lang sa netsusho. Dahil doon sa netsusho or na heat stroke sila, na kung minsan, dahil lamang sa kadahilanan na yon, ay nawala din sila. Amen? So nakakalungkot mga kapatid, hindi mo pala talaga sigurado yung buhay na meron ka. No? Hindi natin alam, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong nito. Sino nakakalam kung hanggang kailan siya? Dito ako nakita na ang dami na heat stroke ang lala ngayon. Baka one of these days, may mga makilala ko na, baka maaaring ako din. Pero in Jesus' name, no? Wala yan. Pero sa madaling salita, dito ko nakita na wala tayong kasiguraduhan. Pero dito, no, habang pinagpe-pray ko ito mga kapatid, kaya nga dito, kinilir sa atin ng Panginoon, yes, may 2 path, pero ituturo ko sa iyo yung right path. Sino sa inyo na ready malaman kung ano yung right path at paano yung right path na yon? So, actually, yan na, binungad na ni Lord. So, first po mga kapatid, dahil ang mundo na ito or ang buhay natin dito sa mundo ay wala tayong kasiguruhan, dapat mga kapatid, alam mo kung saan yung sigurado. Alam mo kung saan ba dapat pumunta at kung saan ba dapat dadaan. And ang Lord, hindi siya nagkulang na laging ipaalala sa atin kung saan ang daan. Naalala ko way back 8 years ago, mga kapatid. Naalala ko, doon ko na-encounter po ang Lord 8 years ago. And kahit, again, like kung sinasabi ito sa mga testimonies ko o sa baptism or sa encounter, like kung sinishare, na for almost 19 years na hindi ako sumunod kay Lord, 19 years kong ginagawa yung mga kagustuhan ko, 19 years ako nagpakabulakbol, 19 years ako nagbisyo, hindi naman nagbisyo na 19 years, pero almost half of my life, mga kapatid, na ginamit ko yung buhay ko sa wala. And pagdating na na-encounter ko ang Lord, doon ko nakita kung saan ako sigurado. Bakit? Kasi kahit hindi ako kamahal-mahal, pinili niya pa rin ako mahalin. At hindi niya ako sinukuan. Alam niyo mga kapatid, that's the good thing eh. Hindi sumusuko ang Lord sa buhay natin kahit matigas ulo natin. Hello? Marami sa atin dito, layo pa rin ng layo eh. Siguro kung may balyena lang ditong kayang tumakbo, nakain na tayo eh. Nagulat ka, balyena, tumatakbo na. Alam niyo, ganon kabuti ang Lord, hindi na tayo pinabayaan. Kaya nga yung kanina siguro mga lahat, yung tayo nagpupuri kanina, ano ba naalala nyo? Di ba yung kabutihan ulit ng Lord? Kaya masarap pagpuri dahil kabutihan ng Lord eh. Kaya nga mga kapatid, dito, natin malalaman kung ano ba yung unang path na dapat natin gagawin. Okay? First, dahil napakabuti ng Lord, mga kapatid, kaya nga unang-unang ginawa niya sa atin, sabi niya dito, bunga dito ng verse na ito. Ang sabi ng Lord dito, enter through the narrow of gate. Pwede bang pakilabas na yun ako? Ayan. Kaya ang aking first point, isa pa, pick the perfect Lord. Decision, ayan, choose the narrow gate.
Ang Lord, sinabi na agad sa bungad ng ano na ito, ng topic na ito, enter through the narrow of gate. Pumasok ka kung dito sa narrow gate, dito ka dapat. Alam niyo mga kapatid, nung na-experience ko ang Lord, dito niya sinabi sa akin, hindi mo ko pinili, sabi ng Lord sa akin ito, pero ako pinili kita at minahal kita. Mga kapatid, yun ang gusto mangyari ng Lord sa atin. O, ikaw, Cedric, ito yung date, dapat dito ka talaga. Kahit ilang beses magpakalayo-layo, lagi siyang pinupush ng Lord, pabalik ulit dito sa narrow gate, dito ka kapatid. Alam niyo, Lord, ganun po kumilos ang Lord sa buhay natin. At tigas ng ulo natin, pero patuloy niya tayo hinahatak. Kaya nga sabi ng Lord, dito ka dapat. Kaya bilang tayo naman na nakakaranas ng kabutihan ng Lord, dapat lagi natin pilihan ng Lord. Kasi ang right path or right way is yun na kay Jesus lamang. Kaya nga ang sabi niya, He is the way, the truth, and the life. Kaya nga siya yung a King of Kings and Lord of Lords. Bakit ko sinabing pick the perfect Lord? Maraming Diyos-Diyosan po dito sa Japan. Maraming pangalan na alala ko kagabi. Nasa Eki kami ni Pastora Essie dahil kakain kami sa labas. Nakita namin, may hawak doon ng picture ng Mount Fuji at sineshare nila doon na yun daw yung Diyos nila. Ang daming ganon. Yun iba, yung bato yung ginagawa ng Diyos. Sa panahon ngayon mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na marami na nakikita na na-proven na totoo ang Bible. Kaya nga sabi ko dito mga kapatid, pick the perfect Lord. Kasi si Lord lang yung perfect. Siya lang yung Diyos na namatay para sa atin at nabuhay magmuli para din sa atin. Kaya ang right way, mga kapatid, piliin mo itong narrow gate kasi si Lord lagi din niya tayong ine-encourage. Sabi nga ni Pastora Essie kanina, ano yung ginawa ng Lord sa'yo for this whole week na ito? Sabi niya sa aming huddle time. And alam niyo mga kapatid, ang sarap magsulat, lalo na pag alam mo yung ginagawa ng Lord sa life mo. Alam niyo mga kapatid, the more mong nararanasan ng Lord, dapat the more natin pinipili ang Lord. First, ano ba yung mga bagay na pinapasalamatan natin? Alam niyo mga kapatid, pag lagi mo tinitingnan lang yung mga malalaking bagay na ginagawa ng Lord, mahirap magsulat. Pero tingnan mo yung mga malilit na bagay. Gumising ka sa umaga, may pagkain ka. Amen? Kahit umuulan, kaya mong bumiyahe. Amen? Hindi ka baldado. Amen? Then bakit hindi natin piliin si Lord? Palakpakan nga natin si Lord sa buhay ng bawat isa nandirito ngayon. Pinili mo kasi si Lord. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang pinili mo si Lord. Kaya nga mga kapatid, again, God is so good, no? Gusto niya laging, katulad nung nabanggit ko sa inyo, binigyan niya tayo ng free will. Hinahayaan niya tayong mamili. Kahit minsan na sinasabi natin na ayaw natin, ang Lord lagi siya nag-o-offer ng opportunity para manumbalik tayo sa Kanya. Ganun lagi ang Lord. Pag time na nanghihina ka, minsan na ayaw ka na. Pero alam mo, at some point ng buhay mo, laging gumagalaw ang Lord. Meron siyang ginagamit na tao para i-remind ka. Meron siyang ginagamit na mga sitwasyon para magising ka ulit. Amen? Sa pagiging blind mo mga kapatid, pagiging blind po natin. Alam niyo po ba, ang pag-enter po again is a decision. Babalik tayo sa decision. Amen? Na kahit ano naman pilit ni Lord, nasa sayo na naman pa rin eh. Kaya nga yung pag-enter mo dito, decision mo ito. Amen? Yung iba nasa pintuan na, umaalis pa ulit eh. Decision din nila umalis. Amen? Correct? Tama po ba ako? Kaya yung pagpili din po natin sa perfect Lord is intentional din po dapat. Amen? Intentional po dapat ang pagpili natin sa Lord. Again, sabi nga dito, na-share ko na ito, na ano ko na kanina, yung, pakinext please, yan. Amen, yun na. Yun na, yung John 3:16. Ayun na ako. Okay, yan. O, diba? Ayun, babalik tayo dito. I-explain natin. Diba, sabi nga ng Lord dito, pinapapili talaga tayo ng Lord eh. Kaya nga sabi dito, that whoever believes. Kaya alam ng Lord, hindi lahat siya pipiliin eh.
Amen? Kaya nga ang encouragement sa church, piliin mo si Lord. Kaya minsan maraming mga leaders sa atin na lagi tayong kinukulit. Amen? Piliin mo lagi si Lord. Dapat magpasalamat tayo sa kanila mga kapatid dahil ginagamit sila ng Lord sa buhay natin. Amen? Ganon din po. Di ba? Ang isang desisyon, ganito. Pag binigyan ko kayo ng regalo, tatanggapin niyo po ba? And that is also a decision. Alam mo, for us, mga kapatid, na ma-receive ang regalo po ng Lord sa atin, kailangan mong intentionally na tanggapin ito at yakapin. Di ba, ang Lord, binigay niya na ang buhay niya. Binigay niya na yung nag-iisa niyang anak. So, ano naman ang next na gagawin mo? Amen? Ikaw ba ay pipiliin mo pa rin siya? Oh, yes, marami sa atin dito, pinili na si Lord. Praise God po sa buhay ng bawat isa. Pero hindi lang po pag-attend sa church ang pagpili kay Lord. How about our prayer life? How about our devotional life? Amen? Pagpili din po kay Lord yon sa pang-araw-araw natin na buhay. Pag-gising mo sa umaga, anong pipiliin mo? Cellphone mo o yung Bible mo? Unan na lang. Sino yung ganun yung pumili? Yung gusto niya lagi lang sa gitna, yung safe siya. Walang ganun dito mga kapatid. Walang gray area. Sinabi ng Bible, it is black or white lang. Good or bad. Heaven or hell mga kapatid. Kailangan mong mamili. At ang Lord, napakabuti niya dahil siya na mismo gumawa ng paraan para iligtas po tayo. Kaya bakit hindi natin siya pipiliin? Alam niyo mga kapatid, sa buhay may isang choice lang. Naalala ko may isang quote, kung ano ang na-experience mo ngayon, that is because sa decision mo kahapon. Kung bakit nafe-feel mo ngayon yan at parang ganito yung naranasan mo, whether good or bad mga kapatid ha. Kung bakit ka masaya, dahil sa naging decision mo kahapon. Bakit ka malungkot o bakit ka broken-hearted, dahil din sa decision mo kahapon. Hello? Yung last time, iba yung pinili mo. Si Lord, nandyan lagi siya. Pinili mo yung iba eh. Diba? Ibang kachat, ibang ano. Diba? Hello? Nag-notif lang, nagde-devotion ka nun, ha? Kaya minsan, I really prefer yung Bible na ano talaga, yung totoo, kaysa sa cellphone, yung physical Bible. Kasi sa cellphone, ang dami ng choices sa buhay, dadagdag pa ito eh. Minsan nga, struggle yung pagpapasok ng trabaho or hindi. Pati ba naman itong notif ko? Di ba? Kaya mga kapatid, napakahalaga nung one choice mo na yun, mga kapatid. Pero yung choice mo ba ngayon sa tingin mo, tama ba? Alam niyo mga kapatid, maganda mag-evaluate tayo. Again, temporal lang tayo dito sa mundo na ito, mga kapatid. Hindi mo alam kung kailan tayo mawawala. Kaya dapat, mga kapatid, ano ba yung tamang choice? Ano ba yung dapat kong piliin? Ano ba yung mahalaga? Amen. Kaya kung tayo po mga kapatid, kaya nga unang-una sinabi ng Lord, enter through the narrow gate, ibig sabihin, ino-offer na ng Lord yung tamang daan. And again, it is your decision mga kapatid, kung pipiliin mo itong tamang daan na ito. Okay? God already showed us the right path, but we must choose to walk po mga kapatid. Amen? Piliin po natin kung ano ang sinasabi po ng Lord. Dahil lahat po ng sinasabi naman ng Lord sa buhay natin ay para sa ikabubuti lang din naman po natin. And sobrang sure na sure ako dyan mga kapatid. Dahil kung ano man ang nararanasan ko kabutihan ng Lord, praise God dahil talagang ni-reveal din sa akin ng Lord na dapat sumunod lang ako. And talagang nararanasan ko rin po mga kapatid ang favor ng Lord sa bawat pagsunod po. Kaya I encourage you mga kapatid na wala kang talo sa pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, wala kang talo sa pagsunod. Wala tayong talo mga kapatid. Dahil lahat ng pupuntahan po natin sa ating pagsunod kay Lord, mga kapatid, ay laging victory po ang patutunguhan. Amen? Ang Lord, lagi po siyang ganyan, mga kapatid. Lagi siyang magbibigay sa atin ng mga bagay-bagay, mga mission. Amen? Yun ba sa atin dito, pinagdi-disciple na, pero again, it is your decision kung magdi-disciple ka ba. Amen? It is your decision kung gagalaw ka ba. It is your decision kung magpapatuloy ka ba.
Pero hinain na ng Lord ang lahat, mga kapatid. So I encourage you na piliin mo yung mga sinasabi po ng Lord. And next one, mga kapatid. Please, next please. Next please. Next please. Yun na. Sabi po sa pangalawa, mga kapatid, na path, okay, sabi dito, pass the popular lane, okay, or reject the Broadway. Pag sinabing pass po, mga kapatid, yun i-reject, okay, yung tanggihan. Pass ako muna, pare. Sino dito mahilig pumas? Pass muna ako. Yung mahilig magpakalayo-layo. Amen. Sabi dito, mga kapatid, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter to it. Kaya ko po nasabi, mga kapatid, dito na pass the popular lane, kasi ang mundo po, maraming mga tao na nalilito kung ano na ba ang katotohanan. Kaya mas pinipili na lang nila yung middle kung saan mas maraming nandoon. Alam niyo, mga kapatid, ganun po nangyayari ngayon. Kung ano na lang yung mas marami, doon na lang tayo. Alam niyo po ba ang Japan? Sad to say, medyo nag-improve naman. 2% na po ang Christianity dito sa Japan. So may 98% pa na hindi. Siguro napakalaki ng gate nila. Saan kaya yung gate nila? No, laki. Alam niyo, mga kapatid, tayo pong mga nakakilala na kay Lord, amen? Or tayo ng lahat na naririto po ngayon, sinasabi po sa atin ng Lord, yes, malaki yung daanan dyan, pero ikakapahamak po natin yan. Itong mundo na ito, mga kapatid, laging may paulit-ulit na pattern yan. At alam niyo yung pattern ng mundo? Very simple. Very simple. Kung ano yung ikakalayo ng Lord, mo kay Lord, yun yung pattern ng mundo. Yun lang yung schema niya. Anything na makakapagpalayo sa'yo kay Lord, yun yung pattern. Okay? O, for example, ano ba yung mga bagay na pwede makapagpalayo kay Lord? O, kasalanan, amen? No, nagiging normal na lang ang kasalanan. Nagiging normal na lang yung corrupt. Ay. Nagiging normal na lang yung pagdanakaw. Ay. Nagiging normal na lang yung pagchichismis or paninirang puri. Nagiging normal na lang manloko. Yung iba nagiging proud pa sa panloloko nila. And mga kapatid, ganon ang hinahain ng mundo. And sometimes, yung mga bagay na yon, okay, yung mga bagay na yon, kung sino yung nasa sitwasyon na ganon, minsan feeling nila nakakasatisfy pa yun sa kanila. Amen? Masarap manloko. Kung sino-sino pwede. Amen? Ganon ang nangyayari sa mundo eh. Yung parang ginagawa niya na lang normal, yung pagkakamali, to the point na parang masaya na rin dyan talaga. Ang saya dyan. Hindi kinakilala si Lord, mukhang masaya dyan. Ganon ang ano nila. Ganon po ang hinahain ng mundo kasi si Satan, mga kapatid, ipapakita niya sa'yo yung temporary na kasiyahan. Kung saan parang okay, kung saan parang masasatisfy mo yung flesh mo, na parang kinikilig ka pa dyan, pero alam mo naman na mali. Oh my gosh. O kaya hindi naman sa love life, kahit sa mga vices, yung parang hindi natin mahinto dahil parang naglalaway na ako sa mga yan. Naalala ko kasi, mga kapatid, ano po ako, heavy smoker din po ako way back nung dati. And isa sa mga struggle ko, yung bitawan ko yon dahil sobrang hirap. Binitawan ko yung pagda-drugs ko noon, nabitawan ko yung pagka-alcohol ko na mabilis, pero ang hirap tong sigarilyo, grabe. Pero doon kumilos lalo ang Lord, kasi matigas ng ulo ko, binargin ko pa ang Lord. Sige nga, Lord, kung totoo ka talaga, hindi ko mo nahihinto ton, pero parang bigyan mo pa ako ng something more. Parang ganun pa ako, inahamon ko pa ang Lord eh. Nung tinesting ko ang Lord, at that day, mga kapatid, paghipa ko ng sigarilyo, yan, parang pambira, parang nag-blackout talaga ako. And natatawa pa yung mga katrabaho ko sa akin that time kasi mga kakulitan ko yun. Tapos parang sabi nila, ba't ka nahilo? Anong trip mo? Ayan. And doon, mas pinakita ng Lord, dapat hindi mo ko inahamon. Sabi sa akin. Pero doon ko mas na-feel na, Lord, bitawan ko na talaga to, matigas talaga ulo ko.
Yung mga ganong klase, mga kapatid, na yung akala natin tama, mga kapatid, yun ang hinahain po ng mundo. Amen? Bakit? Sa malaking daan, ano ba pwede mong gawin dyan? Marami kang pwedeng gawin sa malaking daanan. Pwede kang maghatak na maraming kaibigan, pwede mong dalhin yung bahay mo dyan, ang laki yan. Amen? Pwede kang magkalat dyan, pwede kang umihi kung saan-saan, pwede kang, dyan, maraming tao dyan, hindi ako mapapansin dyan, maraming tao dyan. Amen? Pag masyadong malaki yung daan, mga kapatid, inaayawan po natin yan. Dapat tayo mga nakakilala kay Lord. Kasi ang gusto ng Lord na sa narrow gate po tayo. And again, sa wide gate, mga kapatid, dyan natin makikita, okay, na parang feeling mo, pwede mong gawin na lahat. Look at this. As I research, mga kapatid, nakita ko ang characteristic ng wide gate. Ayan, pakinig na lang pala. Ang characteristic ng Broadway pala, o ng wide na yon, dito sa malaki na to, walang commitment. Walang label, pare. Ulo-ulo lang, hindi kasama dyan. Tropa-tropa lang. Wala tayong dyan. Ganun, walang commitment, no? Parang dyan, pwede mong gawin ang lahat. Dito naman, next is no sacrifice. Amen? Walang sacrifice, parang okay lang, relax lang, pabanjing-banjing. Amen po ba? Lagi parang, kung ano lang yung gusto mong gawin, mga kapatid, yun lang. Kung saan yung comfort mo, dun lang. Hello? And next, no repentance. Ayan, yung parang yung walang totoong paglayo sa kasalanan. Bagkus, mga kapatid, the more na nagkakasala, mas ginugusto pang magkasala lalo. Ganun po yun nangyayari, mga kapatid, dito sa Broadway. Amen? Ang nangyayari, imbis na dapat humingi ng tawad, mas lalo pa. Naalala ko, sila na mali, sila pa galit. May mga ganun, mga kapatid. And sad to say, kahit sa church may ganun. Kahit pala nasa church, pwede pala akong maglakad sa Broadway. Yes, mga kapatid. Kasi hindi naman ba determine, mga kapatid, sa pagpunta ang church. Dahil ang unang-unang napakahalaga, mga kapatid, is ano ba yung puso mo sa harapan ng Lord. Kaya nga ang laging encouragement natin dito sa Light Church, mga kapatid, is yung lumalim yung relationship natin kay Lord. Mag-devotion tayo araw-araw. Mag-cell group tayo araw-araw. Hindi naman. May daily devotion, yes. Mag-cell group tayo once a week. Amen? May mga iba pa tayong activity para mas makilala natin si Lord at mas lumalim tayo. Mahirap yon pag ayaw mong commitment, pare. Amen po ba? Yun po yung mga nasa Broadway po, mga kapatid. Amen? Yung parang yung decision nila, parang base lamang po sa mga kagustuhan ng flesh po nila. Kaya sad to say, mga kapatid, kahit nasa church tayo, pwedeng nasa Broadway pa rin tayo. Alam niyo saan niyo malalaman? Paano ka pumili? Again, one choice, may dalawang daanan. Kahit nasa loob ka ng church, anong pipiliin mo pa rin after all? Amen? Kaya napakahalaga, mga kapatid. Kasi kahit nasa loob ka naman ng church, ititempt ka ng kalaban eh. Ititempt ka ng kalaban. Kahit anong paraan kung saan ka mahina, kikilusan ka niya. Kasi wala na eh. Hindi na natin siya kakampi. Na kay Lord na tayo ngayon eh. Kaya ang gagawin niya ng gagawin, hahainan niya tayo ng hahainan, mga kapatid, na mga parang masasayang bagay para mapalayo po tayo kay Lord. Amen? Pero again, napakabuti ng Lord. Dahil bumaba po siya dito sa lupa para iligtas po tayo, mga kapatid. At pinaranas niya yung totoong pagmamahal sa atin para hindi na po tayo kumbaga matalo ng kalaban at ma-deceive pang muli, mga kapatid, sa skema nila. Pwede mapalakpakan natin ng Lord sa bagay na yan, mga kapatid. And next, ito pa pala, go with the flow. Ay, mali, hindi ko na-share yung go with the flow. Again, normal, go with the flow. Yung mahilig kang kung san-san ka lang. Amen? Pag naayaya ka, yes, yo ka lang.
Sino dito yung yes, yes, yo-yo? Amen? Pag yes, yes, yo-yo, paglabas ng church, yes, yes, yo-yo. Pagdating ng church, mag-commit ka, no, no, no. Di ba? Pag ano sa labas, sige, di sila tayo, yes, yes. O mag-commit ka naman, no, no. Yung lakad mo, pabalik. No, mahirap kang kausap. Amen. Praise God, praise God. Alam niyo mga kapatid, pag alam niyo mga kapatid ang kilos ng Lord, pag kay Lord like kang yes, yes. Doon ka na sa world nagno-no-no. Hello? Dito ko nakita mga kapatid, sa dami ko na nakasama na hindi din basihan ng edad, no? Hindi porket bata, lagi mag-yes-yes sa world. Ang dami pong kabataan, parapakan natin ng Lord sa mga kabataan na nandirito po ngayon. Amen. Na pinili po nila ang Lord sa murang edad, talagang nanindigan na sila. And hindi rin po, even sa mga mamsi din po. Hello! Ayan. Actually, isa sa lagi ko pinagmamalaki ang mamsis ng Tokyo, mga kapatid. Lagi kong example yan na hindi lingid sa kaalaman ninyo na maraming nakakumit na mga mamsi dito sa Tokyo. Lagi ko sinasabi yan. At hindi naging basihan ng edad nila. And alam naman natin, ang trabaho ng isang ina ay 24 hours yan. Pero nagbibigay pa rin sila ng time kay Lord dahil ayaw po nila sa Broadway. Hello? Palampakan natin ang Lord again. Wow, grabe. Amen. Tingnan mo ang katabi mo, hindi na go with the flow yan. Yun isa sabi dito, daw. And bakit nga ba mga kapatid, na mas maraming pumipili sa Broadway or sa mas malaking daanan? Paki-next po natin, please. Why maraming pumipili doon sa Broadway? Bakit na yung buong 98% ng Japan nandun? Why? First, it is easier. Nako, ang Lord, pag pumasok ka ng ministry, ang daming rules and regulation. Ito nga lang, kakabago lang ng rules ng Tokyo. Grabe. Kailangan 3 hours before, nandito na. Hindi naman. Hindi, pero half meant. More than 3. Yes, yun ang sinasabi ko, di ba? It is easier, mga kapatid. Bakit? Sa Broadway, kasi katulad doon sinasabi ko sa inyo pa kanina, napakadaling gawin doon eh. Napakadaling gumawa ng pagkakamali, tas wala kang pagsisisihan kasi parang normal na ginagawa doon. Hello? Napakadaling maglakad doon kasi maraming pwedeng gawin. Pero alam niyo ba, mga kapatid, hindi lahat ng pwede mong gawin ay kakabuti rin po natin. Hindi lahat ng pwede mong gawin ay ikabubuti mo rin po, mga kapatid. Kaya po, napakahalaga ng pagpili mo. Hindi porket madali, mas okay. Hindi mas mukhang convenient, mas okay. Hindi porket mas masaya doon, is yun yung okay. Hello? Yung iba doon, nakala mo nakangiti, kala mo masaya sila. Pero pagpunta mo doon at pagpasok mo sa sirkulo nila, malungkot pala sila lahat. Hindi pala maganda yung ginagawa nila. Amen? So ang Lord, dito ko nakita, easier ba yung pinapagawa ng Lord? Hindi. Madali ba yung pinapagawa ng Lord? Yes, maaaring yung iba hindi, yung iba oo. Pero alam niyo mga kapatid, pag mahal mo ang isang tao, mahal mo ang isang bagay, kahit mahirap, gagawin mo eh. Easier man or hindi. Sa mga hindi po nakakalam mga kapatid, si Pastora Esing niyo po, hindi po ako nadalian dyan. Ayun na lang po. Okay, anong pipiliin ko? Yung easier, yung convenient, o yung mas mahirap, pero alam mong nasa tama? Alam niyo mga kapatid, dito ko nakita na hindi porket madali, okay. Or hindi porket mas easier doon, mas doon ako pupunta. Hindi, mas maganda yung paghihirapan mo mga kapatid, pero alam mong may reward. Hello? Hindi madali pinapagawa ng Lord? Yes! Pero may reward ka pagkatapos.
Amen? Hindi madali mag-disciple. Yes, pero mararanasan mo yung reward pag nag-disciple mo na siya. Hello? Hindi madaling pumunta dito. Hindi madaling mag-commit. Yung iba pumupunta pa, taga Chiba, dulo pa ng Chiba, magpupunta. Pero pagpunta niya na dito, nandito yung reward. Nandito yung joy. Nandito yung peace of mind. Amen? Nandito yung pagkain ko spiritual. Kaya nga mga kapatid, nagmamatter ulit ang choice. Paano kung taga-malayo siya at gusto lang niya yung easy-easy? Baka hindi siya nag-grow. Amen? Yung iba may taga-Inagi pa, pero pumupunta pa ng Tokyo. Amen? Hindi easy yun. Oh, amen? Palapakan natin sa Lord sa akala niyo ba madaling bumahi? Tayo nga mga bata Koiwa lang ako, nahihirapan pa ako taga-Inagi pa kaya? Amen? Again, nagmamatter ulit ang choice. Yung iba, mas malapit na, parang pahirapan mo pa ma-invite. Amen? Pero yung iba, kahit malayo, dahil pinili nila at nag-commit sila. Dito nila nakita si Lord. Ayan, papasokin natin. Ayan, may bago pang. Ayan, may baby. Hello po. Si ano pala ito? Si Darwin. Sashiburi Darwin. Namiss kita, pare. Si Darwin pala ito. Ayan. Ayan, welcome po. Papasokin po natin sila. Ayan. Ayan, welcome po, welcome. Ano? So, mag-umpisa na po ulit tayo. Yan, it is easier again. Katulad na nasabi ko sa inyo kanina pa mga kapatid, hindi porket mas madali, mas okay. So, next one is, it is accepted by everyone. Again, sa dami nga po ng tao po doon sa Broadway na yon or sa malaking daanan, again, yung kahit mga mali, parang accepted na nila. So, ngayon mga kapatid, kaya nga dito nila mas pinipili kasi kahit dito, kahit mali ako, tatanggapin nila ako. Hello? Pagdating kasi kay Lord, talagang totoong magmamahal. Pag mali ka, i-rebuke ka with gentle and care. Totoo bang with gentle and care? O with the rolling lion of the... joke lang. Kaya again, mga kapatid, itong Broadway na to, karamihan dito accepted to ng everyone. Pero palakpakan natin ang Lord sa Light Church. Bakit? Kasi dito, yung mga leaders po dito na mga ginagamit ng Lord, hindi yan matatakot na i-correct po tayo. Especially sila pastor. Amen? Dito, tatanggapin po tayo ng buo, pero laging may pagtuturo po. Kasi ayaw ng Lord po sa atin na manatili tayo sa pagkakamali na yon or sa mga bagay na mga mali at ginagawa pa rin po natin. Kaya lagi tayong time to time, kinokorek po ng Lord. Either way, ang Lord, dinidisiplina kanya through His Word, dinidisiplina kanya through His mga situation binibigay niya sa'yo, and also sa mga taong ginagamit niya po sa buhay natin. Dito po, you are very accepted po, mga kapatid. Pero again, pag meron na pong mga bagay na alam natin magpapalayo sa atin kay Lord, kinokorek po natin yan. Pero sometimes, ang nafe-feel natin pag nakokorek tayo, hindi na tayo accepted. Or hindi na tayo belong. May times na gano'n. Dahil marami ako nakausap, mga kapatid, sa tagal ko nag-minister kay Lord, nagiganoon ang nararanasan po nila pag nakokorek na sila or nadidisiplina na rin po, mga kapatid. And again, lahat po tayo inaayos ng Lord time to time. Lagi po yan. Walang paghinto po, mga kapatid, ang pagtuturo ng Lord po sa atin. And ganoon siya kabuti. Kasi ayaw niya po tayo mapahamak at malaglag po doon sa pagkakamali na yon. Kasi again, yung lalaglagan na yon, that will lead us to destruction or to death. Again, there is always a two paths lang, mga kapatid. It's even the hell or heaven. At maaari pong because of that wrong decision po ng buhay natin, maaari tayong malid sa death po, mga kapatid. Kaya kung tayo po ay dinidisiplina ng Lord sa church na ito, magbigay tayo lalo ng papuri kay Lord dahil yukata, praise God, Lord, dahil minamahal mo pa rin ako, dahil dinidisiplina mo ko.
Hello? Next. It satisfies the flesh. Ayun, no? Ayun na. Ayaw niya ng lako. Next, please. Balik tayo doon. Ayan! Oh, sige na nga, dyan na nga tayo. Balik mo doon sa It satisfies the flesh mo, da. Nag-i-explain pa ako. Siguro sige, sasabihin ko na lang. And third, yung pangatlo nun, is satisfy the flesh. Ayan, okay? Katulad na nabanggit ko sa inyo kanina pa mga kapatid, lagi kung ano ang Broadway, yung ganito lang, yung temporary na kasiyahan, okay, ang magbibigay sa atin, feeling natin na satisfaction. Naalala ko mga kapatid, marami po sa atin na nung wala pa kay Lord, wrong yung source po natin ng love, wrong po yung source natin ng strength. Naalala ko noon, na nagbibisyo pa ako, yan ang takbuhan ko. Pag malungkot ako or stress ako, kasi malayo kami kay Lord magkapatid eh. Kami ni Ate Joanne nyo. Pariwala ang buhay namin at that time. At ngayon, ang feeling namin na makatakas lang po sa amin, sa realidad, ay, yun ang tawag natin pag sa mundo, realidad. No? Is, iinom kami ng alak, masaya kami doon. Pero pag gising namin, stress ulit kami. So, dahil mali yung source, mali yung umpisa, hindi sapat yung alak mas tindigan pa natin. Angat tayo ng konti. Hindi kaya. Parang konti pa rin to Angat pa tayo, mas another level. Ganun eh. Yung isang pagkakamali, pag sa mundo, papatungan pa natin ng isang pagkakamali para lang ma-feel natin yung gusto lang natin ma-feel. Pero again, babalik ulit tayo. Hello? Mga kapatid, walang kahit anumang bagay ang pwede makapag-satisfy po sa atin, kundi si Lord lamang. Nasubukan ko na lahat eh. Kung sa iba ko mas na-experience, isi-share ko din sa inyo. Dito ko na-experience kay Lord. And ito yung totoo mga kapatid. Ito dapat yung pinapakalat po natin. Maaaring mas-satisfy flesh mo doon sa maiksing oras, maiksing panahon. 5 years, 10 years ka magiging masaya doon mga kapatid. Pero if that leads you to destruction or to death, ano pa ba ang pipiliin mo? Piliin mo na kung saan ang tamang daan. And next, it's avoid conviction. Amen? Pag nandun ka na at patuloy ka na nagkakamali, wala ka ng conviction. Parang pag nagkakamali ka, normal na, katulad kanina ka pa nababanggit. Alam niyo, minsan may ganito rin po, naalala ko si Pastor, naalala ko may pinapagalitan siya at that time sa bahay. Nandun din po ako. Nakikinig ako. Medyo chismoso ako noon eh. Buti na lang nahiwalay na ako. Naririnig ko, sabi ni Pastor, dahil masyado na tayong, dahil masyado nyo nang nagugustuhan yung mali na yan, nawawalan na kayo ng conviction. Sabi ni Pastor, parang kinilibutan ako. Yun pa rin nagagawa ng parang patuloy na paggawa natin ng kasalanan. Wala ka ng conviction at all. Ano siya nasabi pag wala ka ng conviction? Yung parang wala ka ng guilt na nakagawa ka ng kasalanan. Yung parang hindi ka na nasasaktan na mali ako Parang normal na akong matampuhin. Parang normal sa akin yung cheater. May ganun po ba? Pero mga kapatid, mayroon akong mga kakilalang tao na ganun sila. Yung wala na sa kanilang sakit sa puso pag nagkakamali sila. And ayun po yung maraming tao sa Broadway. Ganun po mga kapatid. Kaya we need to check ourselves mga kapatid. Ganun na po ba ako? Ganun na po ba tayo? I-evaluate po natin lagi mga sarili natin mga kapatid. Amen? At kung sa tingin mo, okay, parang gusto mo na lang hayahay ka, parang gusto mo, feel mo dun sa makaka-satisfy sa'yo o makakasip sa'yo, mga kapatid, again, bumalik ka, ano yung dapat mong piliin? I-evaluate mo, Lord, tulungan mo ako, ano yung dapat kong gawin? At kung may hinahain ng kalaban, lagi mong piliin yung bulong ng Lord po sa atin. Bumalik tayo again sa word ng Lord, bumalik tayo sa church, mga kapatid, kasi ito, mga kapatid, dito tinuturo kung anong sinasabi ng Lord. At again, dito po tayo pinupush na maunawaan din po ang salita ng Lord. Palakpakan nga po natin si Lord, mga kapatid. And last, not but the least, ito na, kanina pa nila gustong ilabas to
Ayan, na discernment. Ayan, reject the Broadway. Okay, eto na. Ayan na, sinasabi ko again, mga kapatid. Again, sa Broadway, mga kapatid, dyan po natin para makikita ang lahat, even yung pangarap natin, mga kapatid. Pero again, babalik tayo. For what will profit a man if he gain the whole world? O ano nga naman kung makuha mo talaga, makuha mo yung ambisyon mo, makuha mo yung pangarap mo na pinakatataas. Pero nawala naman yung sarili mong kaluluwa. No? Ano nga naman, oo nga talaga, nagawa mo nga yung mga kapatid. Alam nyo, lalo na, ako din po, medyo active ako sa SOCMED. Sino dito mga active sa SOCMED? Sa sobrang active ko sa SOCMED, marami akong nababasang article doon, mga kapatid, na itong mga ibang tao na nasa peak po ng career nila, pero still, nafe-feel nila ang emptiness po sa kanilang puso. And hindi nila malaman-laman kung ano po yung sagot doon sa problem na yon. Amen. And praise God, marami din po mga Christian na mga influencer ngayon sa panahon na to. Pero alam niyo mga kapatid, doon ko nakita na kahit ano palang taas ang maabot mo, kahit anong taas ng pangarap mo at napuntahan mo yung mga kapatid, hindi ka kayang bigyan ng kapunuan nun. Hindi ka kayang masatisfy or makontento nun, mga kapatid. Kasi yung soul mo, mga kapatid, may hinahanap na iba. Naalala ko noon, ang pangarap ko, kasi medyo, dati fashionista ako, ngayon naglalaylo na ako eh. Dati talaga, ewan ko ba? So, nag-open up open forum tayo, no? Noon talaga, mahilig akong pumorma, Jordan kung Jordan. Ngayon, sapatos ko, elephant shoes. So, mga kapatid, noon, umabot sa point na sa isang buwan, bumibili ako ng 3 Jordan. At yung Jordan na, yun yung mga hindi birong presyo. Okay, so, hanggang sa nagkabaon-baon ako sa utang. Ayan na, di ba? Kala ko masasatisfy ako eh. Na-stress pala. Ngayon, meron akong pangarap na Jordan dati. Ayan, binili ko sa birthday ko. Grabe, sa sobrang pangarap ko. No, ngayon, napakamahal na ngayon nun. Wala na nga ata eh. So, binili ko siya ng birthday ko, pangarap ko yon. Pinag-isipan ko pa mabuti, pero 80% bibilhan ko ni talaga. Pinag-isipan ko yon. Ngayon, nung nabili ko na siya, after 1 linggo or 2 linggo, parang gusto ko na naman. Sa madaling salita, mga kapatid, kahit yung pinaka gusto kong sapatos na yon, nasa akin na, hindi pa rin ako nakontento ba? Makontento nga ni. Alam niyo mga kapatid, dito ko na naman nakita, hindi sapat na makuha mo yung mundo na ito or yung mga inaalok sa'yo nito or yung ano man ang trending ngayon, malaking bahay man yan. Meron nga akong na-share, meron akong nabasang book. At ang sabi doon, sino po nakakilala kay Billy Graham? That's one of the great and anointed pastor po, mga kapatid, no? And evangelist din. So, itong tao na ito, si Billy Graham, sarap ng Graham, no? Si Billy Graham is na-invite po ito sa island. Sa island na yun, hindi ko alam kung mag-speak siya doon, pero basta na-invite siya. And pagdating ng island, so nasa isang malaking event yon, mga kapatid. So, isang kasama niya sa table is yung one of the richest doon sa sa lugar na iyon. Okay? Or sa event na yon, isa sa pinakamayaman yung katabi niya. So nakausap niya ito. Sabi nun sa kanya, "Do you know Pastor Billy Graham na I have airplane, jet, meron din siyang yacht, and meron din siyang lahat ng bagay o material na kagustuhan ng tao, meron daw siya. Pangalanan mo, meron ako." Yun yung sabi niya. Pero, my life is miserable as hell. Yun yung sabi niya kay Pastor Billy Graham. Nasa akin na lahat ng mga gusto ng tao na material, pero yung buhay ko sobrang miserable. So si Pastor Billy Graham, again, pumunta nga siya doon sa event dahil may gagawin siya. So ginawa niya yung best niya to share the word of God doon sa tao na yon.
Okay? Shinare niya yon at talagang sinabi niya ang pagmamahal ng Lord, ganito yan, ito talaga makakapagbigay sa atin. So after nun, lumipat si Pastor Graham, parang may kinuha ata siyang something sa other table. So doon naman, mayroon doon isang matanda na rin at kakamatay lang ng asawa. May edad na. So sabi niya kay Pastor Billy Graham, Pastor Billy Graham, do you know na I think ako ang pinaka masayang tao dito sa lugar na ito. Gulat ngayon si Pastor Billy Graham kasi ang isang nakausap niya, nasa kanya na lahat pero may sarable. Ito naman, matanda na, kakamatay lang ng asawa, pero sasabihin niya, siya daw yung pinakamasayang tao sa mundo. Alam niyo, sabi niya, pastor daw po siya. Kahit kakamatay lang ng asawa niya, tingin niya nagawa niya na yung best niya para kay Lord at ginagawa niya lang ngayon sa panahon na to is yung alagaan yung dalawa nilang anak. At sabi niya, wala nang tutumbas na kasiyahan pa doon. Pagtalikod ni Billy Graham, kasi kasama niya asawa niya. Sa tingin mo, sabi niya sa asawa niya, Billy Graham, sa tingin mo, sino sa kanila yung mas mayaman? Sino sa kanila yung mas nakakaranas ng totoong yaman? Alam niyo mga kapatid, dito, sa mundo na ito talaga, hindi sapat kung ano man makuha mo dito. Kasi lahat to mawawala eh. Alam niyo, minsan ang problem po sa atin ng mga disciple ng Lord, too much tayo nag-i-invest dito sa mundo na ito to the point na nakakalimutan na natin kung ano ba yung dapat na finofokusan po natin. Walang problem na magtrabaho. Walang problem din mag-aral. By the way, ang mga youth namin, pinupush namin lagi ang mag-aral. No, hindi namin hinahayaan na hindi yan mag-aral yung mga yan. Yung mga iba nga dyan, graduate na eh. No, dati youth, ngayon pa-lion na. Paano na sila, talagang matitindi na mga ginagamit ng Lord. Ngayon mga kapatid, pero kung yun na yun, hahad lang sa atin para makilala si Lord mga kapatid, yun na yung mali. Kasi pwede mong makuha lahat yan, pero kung mawawala naman yung sarili mong soul, ikakapahamak din po natin. Pero again, the good news ay laging nandito. Sabi ng Lord, dito ka dumaan, ito yung tamang daan. Kaya again, ang Lord pa rin ang kumilos para po mas makilala natin siya. Amen po ba mga kapatid? Kasi ayaw ng Lord na mahiwalay ka po sa Kanya. Ayaw ng Lord na mawalay ka. Ayaw ng Lord na hindi ka niya makasama. Ayaw ng Lord na malayo yung relationship mo sa Kanya na naumpisahan mo. Naumpisahan natin. Kaya po mga kapatid, kung ikaw ay nandirito ngayon at tinatouch na ng Lord, piliin mo na si Lord at kung paano mo pa mas makikilala si Lord. Layuan mo na yung mga bagay na pwede magtulak sa'yo papasok ng Broadway. Hello? At piliin mo na mas pumasok dito sa narrow gate na ito. Dahil ang next point po natin ay dito na. Tantananan. Ayan. Last but not the least, pursue the path of life. The devotion, mga kapatid. Amen. Kung yung pangalawa is i-reject na natin yung mundo, mga kapatid, ito naman po yung dapat natin gawin. I-pursue natin kung ano ba ang totoong buhay. Kung saan ba ang totoong buhay. O yung panghabang buhay na yan. Sabi dito, but the small is the gate and the narrow the road that leads to life and only a few find it, mga kapatid. Ito po yung gustong daanan po natin ng Lord, mga kapatid. Itong masikip na daanan na ito. Wala kang pwedeng bitbitin dito. Mag-isa ka lang dito, mga kapatid. Pero ito yung buhay na magdadala sa atin sa eternal life, mga kapatid. Paano ko sinasabi mag-isa ka dito, mga kapatid? Wala kang pwedeng bitbitin ng iba dahil ang relationship mo doon, mga kapatid, ikaw at si Lord lang. Amen? Meron akong ibang nakilala. Oh, nandyan naman yung anak ko, pupunta rin ako ng langit. No, walang ganun. O yung iba naman, nandyan naman yung nanay ko, pupunta rin ako ng langit. No, hindi po ganun, mga kapatid. Walang ganun na usapin. Sa Bible, mga kapatid, maiksi ang daan. Hindi mo pwedeng bitbitin yung mga bagahe mo doon. Hindi yung kasya pag maraki bag mo. Amen? Dahil lang kasya dito, pag side view ka lang eh. Narrow eh. Kaya kailangan ko rin mag-diet siguro. O baka magasgasan ako pag panisak lang. Mga kapatid, pag sinabing pursue the path, hindi po ito madali. Pero ito yung may sigurado.
Ito yung buhay na hindi madali, mga kapatid. Dito sa mundo na ito, hindi kasi ito yung normal. Amen? Hindi normal yung magde-devotion ka araw-araw. Noon, hindi yung normal sa'yo nung hindi mo kilala si Lord. Amen? O baka nung kilala mo na si Lord, hindi pa rin normal sa'yo yun. No, 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 no. And yes, 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 yes. Alam niyo mga kapatid, sa narrow gate po, ito ang pinapakita sa atin ng Lord na hindi dito madali. It takes a lot of sacrifice po mga kapatid para makapasok sa lugar na yon. Wala pong extra baggages na pwede mong dalhin, ikaw lang mga kapatid at si Lord lang po. Kaya nga mga kapatid, ang Lord, ganun niya po tayo. At dahan-dahan, makikita nyo, pag kayo ay pumapasok sa narrow gate, ini-engage mo yung sarili mo sa pinapagawa talaga ng Lord. Tingnan mo, dahan-dahan nababago ka. Dahan-dahan, dati hindi ko mahal mag-church. Ngayon, mahal ko na mag-church. Dati hindi ko mahal tong ka-cell group ko na to, ngayon mahal ko na. Itong leader ko dati ayoko nga punta ang cell group namin, pero mahal ko na ngayon. Hello? Ganun yung nababago eh. Tapos dahan-dahan yung mga dating gustong-gusto mong ginagawa, parang inaayawan mo. Mag-ML na mag-ML, ngayon ayaw mo na. Oh, may ganun pa ba? Call of Duty pala kami, hindi na. Kami, mine. So sa madaling salita mga kapatid, maraming nababago po sa atin pag tayo po ay sumusunod po sa ating Panginoon mga kapatid. And dito ko po nakikita na the more ka sumusunod, the more po tayo mas nagiging better. The more tayo nagiging maayos yung buhay natin. Dati kasi napakagulo ng buhay ko mga kapatid. Alam nyo, nung napunta ako kay Lord, lahat nagbago. Hindi lang yung hindi yung prinsipyo ko, hindi lang yung galaw at words ko. Nagulat ako, marunong na ako maghugas ng pinggan, maglaba, natuto akong magmahal ng hindi ka mahal-mahal. Ang dami nagbago. Dati hindi ko kayang, gusto ko puro instant lang. Pinag-wait ako ng Lord ng 5 years, lahat binago ng Lord. Paano na lang pala kung hindi kumilos ang Lord sa buhay ko? Kaya nga, praise God. Palakpakan natin ulit ang Lord. Alam niyo mga kapatid, ang kilos ng Lord, hindi lang sa buhay ko. Kaya ka nandirito ngayon dahil may plano siya po sa iyo. Meron siyang gustong iparating sa iyo na sinasabi ng Lord na ito ang tamang daan at hindi pa ako tapos sa buhay mo. May gagawin pa ako. Hello? And natawagan mga kapatid, walk the narrow gate. Ito yung mga lugar na hindi madali. Okay? Sabi pa nga dito, ang pagpasok ng narrow gate, it requires faith. Hindi ko nasulat yan, it requires faith. Sulat yun na lang. Kasi sa narrow gate mga kapatid, ito na yung nag-start ka ng build ng relationship mo kay Lord. Ito yung time na na-encounter mo na si Lord. Hindi ka makakapasok ng narrow gate pag hindi mo pa to alam. Yung faith mga kapatid. Again, ano yung sabi ng Lord? Whoever believes in Him shall not perish, mga kapatid. Ang Lord ang nagbigay po sa atin. Okay? Ng faith na ito. At pag naumpisahan natin, mga kapatid, dito mag-i-start ng totoong buhay natin bilang believer po ng Lord or disciple po ng Lord. Kaya sa narrow gate, it requires faith, mga kapatid. Nabubulol na ako. Wait lang. Pause. Sunday kasi ngayon, sabi ni Pastora Essie, kailangan ng pause. Okay? So, sa mga hindi pa workers dyan, I encourage you. So, it requires faith po, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, faith. Okay? Kailangan natin to mga kapatid. And next one is obedience po, mga kapatid. Sa narrow gate, kailangan mo ng pagsunod. Alam niyo mga kapatid, mahirap sumunod kay Lord pag wala kang faith. Bakit? Ang Lord, alam niyo po, ganito ang Lord kumilos. Ang pag-iisip po ng Lord, malayo po sa pag-iisip natin. Clear yon. Okay? Clear yon. Kaya tingnan mo, pag nandito ka na, ipapagawa lahat sa'yo yung hindi mo gusto. Sino dito nakaka-relate? Pero mga kapatid, kaya nga it requires faith. Una, hindi mo gusto yon. Pero along the way, mamamahal mo na siya. Kasi nakita mo yung importance nun, nakita mo yung kahalagahan at yung effect nun sa life mo. Pero mga kapatid, kung hindi po tayo mag-o-obey sa sinasabi ng Lord, hindi rin po natin ma-experience. Alam niyo po ba yung mga kapatid? Lalo sa mundong ito, again, ang mundo, ang Broadway, lagi nilang sinasabi, to see is to believe. Ano bang gusto nilang makita pa?
Alam niyo mga tao ganun eh. Makita man nila o hindi nila makita, choice naman talaga nila. Hindi ba nga nakita nila lang ng mali eh. Okay lang eh. Okay pa rin eh. Ganun naman ang mundo mga kapatid. Kaya nga ang Lord, sumunod muna tayo at makikita natin. Hello? Kailangan po mga kapatid ng obedience. Amen? Sumunod po tayo mga kapatid at hindi po tayo bibiguin ng Lord po dyan. Proven and tested na yan, mga kapatid. Magtanong ka sa kaliwat kanan mo kung nung nag-obey sila, ano ang na-experience nila. Maraming mababanggit yan. Sure naman ako doon. Meron ba kayo mababanggit? Pag wala, ipagpapray natin yan. Mamaya, usap tayo. And next, mga kapatid, yung pag-surrender po. Okay, napakahalaga ng pag-surrender. Sa narrow gate, mga kapatid, marami po tayo again isusurrender. Nabanggit ko na po yan kanina pa ng paulit-ulit. Kaya gusto ng Lord yung surrendered heart po. Gusto ng Lord yung pusong, alam mo yun, handang magkaiba po kasi yung obedience at sacrifice. Magkaibang, po yan, no? Pero ang pag-obey po, kailangan po ng din yan, sacrifice. Hello? Okay? So, napakahalaga po niyan. Ayan. So, itong apat na to, ang requirements po mga kapatid sa narrow gate. And I believe, nung na-encounter po natin ang Lord, itong apat na ito ay magkakaroon ka nito mga kapatid. And sure na sure ako mga kapatid, pag itong ay pinasok natin itong narrow gate na ito, dito wala ang talo pag ito ang pinurso mo. Dahil dito mga kapatid, makikita mo ang totoong buhay at mararanasan mo mga kapatid ang totoong buhay after this life. Kasi mga kapatid, again, like ko sinashare sa inyo kanina pa, na ang buhay na ito ay temporal lamang. Ang totoong buhay yung after po nito. Wala po tayong kasiguraduhan sa buhay natin, kung hanggang kailan tayo, anong edad tayo. Marami nang magulo dito sa mundo na to, marami nang gera nangyayari, bata, matanda, no? May ngipin o wala, hindi natin sigurado. So mga kapatid, it is very important, ano ba yung choice mo? Ano ba yung pipiliin mo? May 200, saan ka ba? And last verse. As I end, mga kapatid, ang sabi po dito sa John 10:9, si Jesus po nagsabi nito, I am the gate, and whoever enters through me will be saved. Again, babalik tayo sa gate na naman na yan. May gate po mga kapatid, and through me will be saved, and they will come and go out and find pasture. Amen. Alam nyo, napakabuti ng Lord, mga kapatid, sa life po natin. Nabanggit ko po sa inyo na ang Lord, binigyan niya tayo ng pagkakataon pumili kung ano ba yung gusto natin puntahan. Pero isa sa puso ng Lord, yung lahat tayo ay makasama niya. Kasi ginawa niya tayo, mga kapatid. Isa sa kalooban ng Lord na makilala natin po siya at lumapit po tayo sa Kanya. Kasi dito sa mundo, hindi madaling mabuhay. Alam niyo naman mga kapatid, whether hindi ka sa Broadway ka or sa narrow gate ka, parehas lang naman mahirap dumira dito sa mundo eh. Di ba, nung wala ka naman sa church, problemadong tao ka rin naman talaga eh. Nung pumunta ka sa church, dumagdag ka sa problem. Hindi, joke lang. Nung pumunta mo sa church, mas nakilala mo si Lord. Wala ako tuloy. Yun. Di ba, yun, nung wala pa naman tayo kay Lord, magulo naman talaga na buhay natin. Pero kahit naman nasa church na tayo, magulo pa rin naman ang life natin. Pero this time, mas secured ka. This time, may lesson ka. This time, alam mo kung ano ang totoo sa hindi. Kasi sa mundo na ito, again, dalawa lang ang pagpipilian mo. Again, yung mga iba, wala kanina. Sinasabi ko kanina pa, dalawa lang ang pagpipilian mo sa mundo na ito. It either black or white, good or evil, heaven or hell lang. Itong mundo na to, temporary lang. Yung dating bata, nagiging matanda. Amen? Yung dati makikita mo maganda mga bulaklak, nalalanta din.
Yung dati magandang mall, abandonado na ngayon. So sa madaling salita, lahat ng nandirito ay mabilis na lang din mawawala. Gulat nga ako. Tagal ko na pala sa Japan. Di pa ako nakakawin Pilipinas. Simula na pumunta ako dito. 8 years na, pa 9 years na. So parang sabi ko, bilis ng panahon. Sabi ko, grabe. Alam nyo, sabi ko nga kay Lord, hanggang habang tumatanda ako, minsan napapaisip din ako, hanggang kailan kaya ako tatanda? No? Hanggang ilang taon ako? Okay, makikita ko kaya yung mga anak ko na magkakaanak? Mga ganun ba? O kasi lalo na this time, nandito po ako sa parang stage ng family man na parang gusto ko na rin magkaroon ng mga babe, ng anak. And parang naisip ko, maabuta ko kaya yung apo ko. May ganun din akong na isip Hanggang kailan kaya ako? So, pero dito sinecure sa akin ng Lord na hindi mo kailangan isipin kung hanggang kailan. Ang isipin mo kung sino yung makakasama mo hanggang dulo. So, dito ko, ang Lord po ang mga kapatid. Sabi nga ni Essie, mas mahal ko si Lord kesa sa iyo. Buti nga sa iyo, sabi ko sa kanya. Oh, di ba? Ako din. Parang ganti lang, no? Parang ganti lang. Hindi gantihan yon. Sabi ko nga, buti nga sa kanya Buti nga sa iyo, si Lord mahal mo kaysa akin. Kasi at the end of the day, pagdating ng langit, magkapatid na lang din kami sa langit. Amen? Mag-isa namin tinahak. Personal yung relationship namin kay Lord. Hindi kami as a partner. Personal yung relationship namin kay Lord. Alam nyo, napakasayang sumunod kay Lord pag ikaw kilala mo yung nagligtas sa'yo. Kilala mo yung totoong nagmahal sa'yo sa panahon na hindi ka kamahal-mahal, minahal ka. Ang sarap mahalin ng Lord. Kaya yung parang mahihirap gawin, tumadali. Yung parang mahihirap na utos ng Lord, parang hindi na siya mahirap sa'yo. Kasi naalala ko nga pag mahal ko ang isang tao, pag si Essie kung ano sabihin niya, gagawin ko. Ganun ko siya kamahal. Ganun ang love Pero pag kay Lord, ganun din dapat. Amen? Sa tao nga, kaya kong sumunod Kaya kong ibigay lahat Bakit hindi ko ibigay sa Diyos na nagligtas sa akin at sa nagmahal sa akin ng totoo? Alam nyo, ang Light Church, I believe, gagamitin ng Lord for this nation. Tayo yung mga naglalakad sa narrow gate ngayon, mga kapatid. Alam nyo, kailangan natin i-share ang salita ng Lord dito sa nation na ito. 98% ng Japan ay walang knowledge pagdating kay Jesus. Ang alam nga nila, Mount Fuji ang Diyos nila. Isipin nyo yun. Kaya mga kapatid, ang Lord tinuturo niya sa atin ang tamang daan. At ano ang dapat nating gawin? May gagawin ka. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka. At I pray, mga kapatid, sa gate na papasukin natin ay talagang, alam niyo yun, magkaroon tayo ng pusong pagsunod kay Lord. Hindi matatapos sa pagtanggap natin kay Lord ang mission. Okay? Hindi matatapos sa pag-accept kay Lord. Alam nyo, ang pag-enter sa narrow gate, yun ang pagtanggap natin kay Lord. Enter pa lang yun, maglalakad ka pa. Marami ka pang pagdadaanan. Maaaring sa sobrang sikip, masugatan ka. Pero again, sabi ng Lord yon, even in suffering, kasama mo ko. No, even in the struggle, I am with you. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Lord, kahit ano man yan, surely, sabi ng Lord, I am with you hanggang sa dulo ng mundo, kasama mo ako. Palakpakan natin ang Lord doon. Mga kapatid, ang gate na malawak hindi para sa iyo. Sabihin mo yan sa katabi mo. Ngayon, ang gate na malaki hindi para sa iyo.
At yung gate na masikip o yung daanan na masikip para sa iyo yun. Mga kapatid, pwede bang tumayo tayong lahat? Lord, ang Lord, tinatawag tayo mga kapatid sa mga oras na to. This time sa pang second level o sa pangalawang level na. Kasi once you accepted Jesus as our Lord and Savior, mga kapatid, eto na, naka-enter ka na sa narrow gate. Pero yung walk mo kay Lord, mga kapatid, ang talagang, mga kapatid, magde-determine, amen, ng buhay na meron po tayo kay Lord. Kaya nga, Lord, lagi na sinasabi, go. Amen? Lagi may pag-usad ang Lord. Laging may pag-improve yan at pag-increase. No? Lagi may pag-usad. Hindi, ayaw ng Lord ng stagnant. Ayaw ng Lord, alam nyo, ang stagnant, laging gitna yan. Yan ang gitna. Kaya nga, Lord, diba, sabi niya, idudura ko yung bagay na lukewarm, yung laging gitna lang, sala sa init, sala din sa lamig. Ayaw kasi ng Lord yun. It's either on fire ka o nanlalamig ka lang. Dalawa lang. O again, pipili ka na naman. Pipili na naman tayo. And again, meron kang isang choice. Ano yung pipiliin mo? Alam niyo, ang prayer ko sa bawat isa sa atin ngayon bago tayo magtapos, na huwag niyong sayangin ang pipiliin niyo. O huwag yung sayangin yung isang choice na yon. Kaya bago nyo piliin, pag-isipan nyo mabuti. Nung nag-worship tayo kanina about sa worthy, mas lalong lumalalim sa akin yung topic na to. Alam nyo, ang pagpuri kay Lord is also a choice. Ang pasalamatan siya, it is also a choice. Naalala ko kanina, pipiliin ko bang mag-gitara ko? Gusto ko na magtaas ng kamay. It is also a choice eh. Hindi ko mapigilan. Sabi ko, Lord, hindi ko kayang ibaba lang yung kamay ko. Itong paggigitara ko na to, itong skills ko na to, kaya kong ibaba para lang lumuhod sa'yo. Yan, ganun ba? Kaya, Lord, gusto kong magkaroon ng heart na kahit ano kaya kong isurrender. Yung tipong, alam nyo yun, sasabihin ng Lord immediately yung pagsunod. Ganun po yung heart na dinidesire po dapat natin, mga kapatid. Kung gusto mong piliin ang path na binigay ng Lord, mga kapatid, i-desire mo na makilala siya. Mahalin yung mga mahal niya at ayawin yung mga ayaw niya. Ganun ang totoong nagmamahal, mga kapatid. Yan ang isa sa tinuro sa akin ng Lord. Itong mga past few months na, Nathan, kailangan mong mahalin yung mga mahal ko. At yun ang mga lost souls. Alam nyo, sobrang sarap sa puso na makapag-share ka sa lost souls na gusto ko kayong i-share sa lahat. Nag-evangelize ang youth two weeks ago, last week. At nakita namin na, ako personally nakita ko yung mga ibang kabataan. Nagbigay kami ng mga parang card na may QR code ng Light Church at may verse doon ng Lord, and ginol namin na makapag-usap at least one person each, no? And ang saya sa puso na mahalin yung mga mahal ng Lord. Nakita ko yung mga ibang kabataan. Pagbalik, ako yung nauna sa tent, yung grupo namin nauna sa tent. Pagbalik ko doon, nakikita ko yung mga ibang youth na pabalik din. Tapos nakita ko, habang pumabalik sila, nakataas yung kamay nila, masaya sila, pabalik. Alam niyo, pagbalik nila sa tent, ano sinabi nila? Nabigay ko yung card at nasharean ko sila. Alam niyo, doon ko nakita na, Lord, ito yung gusto mo. Nasharean yung mga ibang tao, sharean yung lost souls, sharean yung family, ipakilala ka.
Dahil ang mundo na ito is temporary lang. Any moment, pwede silang mawala. At maari tayo ang instrumento ng Lord, kaya tayo nandito ngayon. So, nung nakikita ko habang tinataas sila yung kamay nila, yung iba, pawis na pawis dahil sa kaba. Tapos yung iba naman, alam niyo yun, ang Japanese, ang sinesara nila, ibang lahi. Alam niyo, hindi madali. Pero alam nilang utos ng Lord. After nun, mga kapatid, sobrang saya ng mga kabataan. Sobrang saya nila na nagawa kong mag-share. Sabi nila, nagawa ko yun. And isa sa nakita ko na, ang ganda ng pinili mo. Dahil pinili mong sumunod kay Lord. Pinili mo tanggalin hiya mo. Ayun yung na-realize ko. Praise God, pinili mong alisin or matakot sa rejection. At pinili mo kung ano yung mahal ng Lord. Ang Lord, mga kapatid, sa araw na to, ang gusto niya sa atin is yung mamili na tayo. Kung hindi ngayon, kailan? Kaya nga sabi ng Lord, ngayon na. This is a day this is your day of salvation, mga kapatid. Ibig sabihin ngayon. Amen? Kung ngayon ka nakakilala, ngayon ka na kumilos, ngayon ka na mamili. Hindi mo pwedeng piliin yan sa next week pa. Next week na lang. No. Kung ano yung naranasan mo ngayon at na-feel mo at na-encounter, pumili ka na ngayon, mga kapatid. Either way, pwede ka pang matempt ng kalaban dahil double-minded pa tayo. So, hayaan natin ang Lord na kumilos sa life natin at piliin natin siya rin palagi, mga kapatid. Kasi lagi niya naman tayo pinipili eh. Hindi nga sumuko ang Lord sa buhay natin eh. Kaya tayo nandito dahil hindi siya sumuko sa atin. Yun lang yung mga kapatid. Kaya mga kapatid, pumikit po tayo. At isipin mo ngayon, mga kapatid, yung mabuting ginawa sa'yo ng Lord. Paano ka napunta dito? Paano ka nag-umpisa? Alalahanin mo mabuti, mga kapatid. And after that, mamili ka ulit. At sa pagpili mo this time, manindigan po tayo. Come on. Yes, Father God. I pray, Panginoon, sa lahat ng taong nandirito po ngayon. Lord, kumilos ka po sa life nila, Panginoon. I-restore niyo po, mga Panginoon, yung mga puso po namin lahat. Lord, bigyan niyo po muli kami ng panibagong pag-iisip, Panginoon. Dahil maraming na-input ang Broadway po sa amin. And Lord, ayaw na po namin bumalik sa Broadway na yun. And Lord, gusto namin piliin kung ano po ang gusto niyo sa buhay namin this time. Lord, patawarin niyo kami. Marami kami mga bagay na nagawa na hindi niyo po kalooban. Nasaktan po namin kayo. Napalungkot po namin kayo. And Lord, nanunumbalik kami. I pray, Panginoon, sa lahat ng taong nandirito po ngayon, I speak life, Panginoon. And Lord, I pray na maranasan ka po nila sa mga oras na to. Lord, hipuin niyo po ang kanilang mga puso. Yakapin niyo po yung mga pusong napapagod. Kayo pong magbigay ng kalakasan sa kanila, Lord. I know na marami pinagdadaanan ang mga kapatiran dito, Panginoon. Kaya, Lord, kayo na po magbigay sa amin ng kalakasan, Lord. I lift them up to you, Panginoon. And Lord, maraming salamat muli sa napakagandang salita mo na ito. Na may 2 daanan, pero meron lang kaming isang choice para mamili.
And Lord, this time, gusto namin ikaw ang piliin. Lord, this time, gusto namin ikaw ang mas manaig, Panginoon, sa buhay namin. Masyado na namin nalaan ang buhay namin sa maraming bagay. Masyado na namin nabigay ang buhay namin sa maraming bagay, Lord. This time, we want, Panginoon, na ikaw naman ang manguna. Dahil you are worthy, Panginoon. You are worthy of our praise. Panginoon, marami kami pwedeng ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, maraming salamat sa pagmamahal na pinaranas niyo po sa amin. Thank you so much for that wonderful encounter niyo, Panginoon, sa buhay namin. Thank you, Lord, sa panahon na hindi kami kamahal-mahal, minahal mo kami. Thank you, Lord, kahit ganito kami ay hindi ka nagsasawa sa amin. Nayakapin at hilahin kami pabalik patungo sa inyo. Kaya Lord, again, sinusurrender po namin ang life namin. Lord, nanunumbalik kami. And Lord, kayo na po ang magpuno sa puso namin lahat. At maraming salamat muli sa ginawa mo sa araw na to for that victorious day, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen and amen.